Let us open our Bible. Let us move on to the preaching of the Word of God. 1 Timothy chapter 3. Okay, verse number 1. Okay, to verse number 16. Yes, it is a chapter in the Bible dedicated for pastoral ministry. And again, it is the design of God. 1 Timothy chapter 3, babasahin ko po at pakisundan na lamang po ng inyong pong mga mata. Ito po sabi po ng Bible, verse number 1. This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, again, the term bishop, pastor, and elders are used interchangeably in the scripture. It depicts the same office, the same man. Okay, the office of the bishop, he desired a good work. Okay, a bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, good behavior, given to hospitality, apt to teach, not given to wine, no striker, not greedy, a filthy lucturer, but patient, not a brawler, not covetous, one that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into condemnation of the devil. Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil. Likewise must the deacons be grave, not double-tongued, not given to much wine, not greedy of culture, holding the mystery of the faith in a pure conscience. And let this also first be proved, then let them use the office of a deacon, being found blameless. Even so, must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things. Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own house as well. For they that have used the office of a deacon will purchase to themselves a good degree and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. These things write I unto you, hoping to come unto you shortly. But if I tarry long, that thou mayest know how to oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, sin of all angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Let's pray. Father in heaven, once again, thank you, Lord, for this morning. Thank you for the opportunity to preach thy word. Help us, O God, to understand this word, and once again, Lord, that it will be a nourishment for our spiritual body. Salamat po, Panginoon. This is my prayer. In Christ's name, our Savior and Lord. Amen. And amen. Okay, so this message, actually, I preached this for how many times? Siguro in the span of, wala pang 1 year? No, wala pang 1 year, siguro mga 3 o 4 na beses ko na itong na-preach. I preached this before in Southville. I preached this in Alabang. I preached this online. I preached this in Caloocan. And now, ay papangaral po ulit natin ang salita po ng Panginoon because February is our church emphasis month. No, it is our church emphasis month. Last January is our family emphasis. We praise the Lord for our family banquet. Salamat yung buong family ni Brother Dennis nakapakinig ng salita po ng Panginoon. Praise the Lord for that. Ating pong iba pang mga member ng ating family. Kaya patuloy tayong nag-iisip ng mga programa at mga activity na na-invite po natin yung mga natin sa buhay for them to have an opportunity to hear the Word of God, especially the Gospel. Yes. Okay, so dyan na pupunta actually yung ating general fund. Kaya gusto ko talaga hindi magagalaw yung general fund natin. Kasi dadalhin natin, ilalagay natin yan doon sa mga programs natin, mga events, and yung iba't iba pang mga paraan so that our loved ones, our friends, our co-workers, okay, and yung mga nakakasalamuha pa natin, magkaroon sila ng pagkakataon makapunta sa church in a way na gusto nila. Alright? Kasi may mga tao, alam naman natin, pag in-invite mo sa church, ayoko dyan. Wala akong time. Okay? Pero if we have an activity
na gugustuhin nilang pumunta, nagagamit natin yon as an opportunity to present the gospel. Yes. Okay? Sa paraang, alam mo yon, nagugustuhan nila. Yes. Okay? Ang dali mag-invite kapag ka meron ganun tayo. And of course, ultimately, it is for the furtherance of the gospel and for the glory of God. Yun ang ginagawa natin. Okay? So, it is a matter of stewardship yung mga resources natin. Lagi ko sinasabi sa mga anak ko, anak, ayokong makakasira tayo. I mean, kayo, yung mga anak ko, ayokong makakasira kayo ng gamit ng church. Kasi yan ay pinaghirapan yan ng mga tao ng Diyos. Amen. Kaya pinagtrabahuan yan sa kanilang kagandahang loob. Nag-tithe sila, nag-offering sila. And that is why the property of the church should be taken care of. Kinakailangan maingatan. Na kailangan ma-make sure natin na ma-maximize. Now, there is no problem kung wear and tear. No, kasi normal yan sa gamit, wear and tear. No, yung kapag ginamit mo, unti-unti siyang nasisira. That's normal. Okay? Pero yung masira siya because of negligence and dahil sa alam mo yun, dahil sa human error, yun ang ayaw natin. So that we can maximize, di ba, yung taon nung mga property na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. And kaya ko sinasabi ito, syempre sabi nga ng Bible, ito sa kababasa lang natin, how can he rule the house of God if he cannot rule his own house well? So, nagiging vocal ako dito, sinasabihan ko yung aking anak, yung aking buong pamilya, let us take care the property of the church. And of course, sa atin, as a church family, sasabihin ko na rin yan sa inyo. Hindi ba, sabihin natin sa bawat isa, let us take care of the property of our church. No? Kahit sa mga maliliit na kita nyo, talagang inaayos natin. Para lang we can maximize. And of course, for me, it is a sign of respect and gratitude sa hard work ng bawat isa. Amen. Hindi madaling kumita ng pera, no, mga kapatid. And that is why we want our property na talagang mahalagaan as a sign of recognition sa hard work ng bawat isa po sa atin. So it is a matter of really, it is a matter of stewardship. It is a matter of stewardship, and I hope we can steward the Church of God well. No? Mapagkatiwalaan tayo. As sabi ng Bible, kung napagkakatiwalaan ka sa maliit, I will make sure mapagkakatiwalaan ka sa malaki. Yes. No, yun ang ng Diyos eh. Mapagkatiwalaan ka dito at talagang binigay mo yung best mo dyan eh. Ang liit niyan. I will make sure, sabi ng Panginoon, mapagkakatiwalaan ka din sa malaki. Amen. Okay, so gawin natin parang rehearsal yan. Ako na-envision ko, we will have a property, we will have a service. Yung e-trike, ano lang yan ng mga kapatid, ano yan, kumbaga glimpse lang yan. Ang pangarap ko sa church, mga L300, mga 5. Amen. Yun ang pangarap ko. Okay? Nangangarap lang tayo, pero alam naman natin, tutuparin ang kaloob ng Panginoon yan. Basta matagpuan po tayo na nagtatag. Yes. Kasi yung e-trike, pang dito lang yan, pang munting lupa lang yan. Pero yung L300, makakarating yan ng bawat pulo ng Pilipinas. Diba? Makakaano yan eh. Diba? So yun ang gusto natin. Basta matagpuan lang tayo na nagtatapat ng ating Panginoon. Okay, so let's move on with the message. 1 Timothy chapter 3 is a chapter in the Bible, speaks about the ministry of a pastor in its relation, no, sa mga members. Kaya makikita po natin, hindi lang pastor ang nandirito, pati deacons. Ano ba yung deacons? Di yung men of the church. Yes. Okay, pati yung wife ng deacon, nandirito rin. Sino yung wife ng deacons? Ito yung ladies ng church. So makikita mo, it is complete, no, mga kapatid. Complete na rin yan. Hindi lang siya tungkol sa leaders ng church. Okay, pati dun sa that you ought to behave thyself in the church, so para rin sa mga member. And most importantly, yung verse number 16. Nakita po ninyo, yung verse number 16? Verse number 16 is all about God. It's all about the Lord Jesus Christ. So this chapter is not really, hindi lang siya tungkol, no, doon sa mga leaders, tungkol sa mga members. And most importantly, all about God. It talks about the Lord Jesus Christ. No, pinag-aaralan natin ang church, no, last Sunday I preached about church as God's design. Disenyo ng Diyos yan eh. At kanina pinag-usapan natin that ang church ay hindi ito legislative, ito ay executive nature. Ibig sabihin, wala tayong karapatang gumawa ng sarili nating batas, wala tayong karapatang magbago ng batas ng Diyos. Amen. Sinusunod natin yung kasulatan na already given. Okay? We are just executive in nature.
And may pagpapala ng mga kapatid. I'm telling you, may pagpapala when we obey the Lord's design. May pagpapala to. Suwayin mo yung disenyo ng Panginoon. Lalaki ka, maging babae. Babae ka, maging lalaki. Kapahamakan ang dulot sa iyo. Okay? Disenyo kasi ng Diyos yun eh. No, mga kapatid, it is by God's design according to His intellect, according to His knowledge, according to His infinite knowledge. Disenyo ng Diyos yan eh. Okay? So it is our duty to uphold that design, ladies and gentlemen, for our benefit. Now, in the book of Deuteronomy, pag binasa po ninyo, sabi ni Moses, ito, bibigyan ko kayo sumpa o pagpapala. Hindi, no? Sumpa kung susuway ka, pagpapala kung susunod ka. Nasa iyo ang susi. Okay? Nasa iyo ang susi. Ano? Gusto mo pala ng pagpapala bakit dyan ka sa pagsuway? Diba? Alangan namang hindi ka sumusunod tapos gusto mo i-bless ka. Ano ka mali? Walang ganun. Diba? Sumakay ka, punta ka ng Baguio, sinakyan mo, Patacloban. Nakakarating ka ba ng Baguio? Hindi! Diba? What are the chances? Right? Kaya yun ang sabi ng Bible, ito, pagpapala at sumpa. Pagpapala kung susunod ka, sumpa kung hindi ka susunod. Nasa iyo ang susi. Nasa iyo ang pagpipilian. Hindi ba? Last Friday, I preached about Genesis chapter 3. Nung talagang nabisto na sila, nasaan kayo? Nagkabistuhan na, di ba? Nagkasala na. Okay? Anong tanong ng Panginoon kay Adan? Bakit mo naman kinain? No? Ang sagot ni Adan, yung babae kasi na ginawa mo. Hindi. Yung babae kasi na ginawa mo. Okay? So it's a matter of responsibility and taking accountability sa mga action po natin. Yes. Now, in 1 Timothy chapter 3, makikita po natin yung requirements. So pag-usapan po natin ng mga kapatid, I entitled this message, The Shepherd, The Sheep, and The Savior. No, yan po ang pamagat ng message po na ito. The Shepherd, The Sheep, and The Savior. So pag-usapan po natin unti-unti, sabi ko nga, let us function accordingly. And when we do, and when we obey God's design, no, mga kapatid, meron itong pagpapalang hatid po sa atin. And let's talk about number 1, The Shepherd. Ito po ang sabi po ng Bible. This is a true saying. If a man desire the office of a bishop or a pastor or an elder, the office of a bishop, he desireth a good work. Okay? Diyos kasi ang naglalagay ng desire na yan eh. Yes. It is the Lord no, na naglalagay ng desire sa puso ng isang tao na siya po ay maging pastor. No, o maging katiwala po ng ating pong Panginoon. Okay? Kung meron man po tayo rito, mga members po natin, mga kalalakihan natin, mga young people natin na naghahangad na maging pastor balang araw, ang sabi po ng Panginoon, you desire a good work. Mabuting bagay yon no, mga kapatid. At sa ating mga magulang, huwag mo naman sasabihin, huwag kang magpastor, walang pera dyan. Okay? O kaya naman, pagka hindi nakatapos ng pag-aaral, magpastor ka na lang. Hindi ganon. No, mga kapatid, ang sabi po ng Bible, it is by God's design and it is a good desire, no, it is a good work if you desire to be a pastor or a bishop. Magandang layunin po yun, no, mga kapatid. Magandang layunin. However, look at this. Hindi porke ginusto mo, magkakatotoo. No, dapat maging disiplinado rin tayo doon. Hindi porke lahat ng gusto mo, lahat makukuha mo. Tama. The world doesn't work that way. Kaya ang sabi ng Bible, eto you desired a good work. However, a bishop then, ayan na yung mga requirements. Okay? Ayan na yung mga qualification na tinatawag. Okay? Under ng shepherd po natin, ang first point, allow me to consider 3 things. Number 1, his calling. Number 2, his capability. And number 3, his character. Pag-usapan po natin. Okay? It is the Lord who calls a man of God. Okay? Panginoon ang talaga matawag niya. Kaya nga, ang sabi po ng Bible, the book of Jeremiah, chapter 3, verse number 15, I will give you pastor that will fill you with knowledge and understanding. No? Diyos ang nagbigay ng pastor sa iglesia, na mga kapatid. It is the Lord. Okay? Paano mo make sure? Paano mo matitiyak na Diyos ang nagbigay ng pastor sa iglesia, na mga kapatid? Pag makikita mo na tama siya
naaayon sa salita ng Diyos. Amen. Eh yan yun, no? Kaya nga merong 1 Timothy chapter 3, Titus chapter 1, 1 Peter chapter 5, Acts chapter 20, verse number 28. Those are the word of God, no, in referring sa pagiging isang pastor. Masasabi mo na yun ang kalooban po ng Diyos, no, mga kapatid, kasi naaayon sa salita ng Diyos. Halimbawa lang naman. Okay? Inilagay akong pastor sa MBBC. Tapos hindi ako marunong mangaral. Do you think it is by God's design? No! It is not by God's design. Kasabi mo ba, nag-give man of God yun? Hindi! Bakit? Salungat sa salita ng Diyos. Amen. Tao ang naglagay at hindi ang Panginoon. Okay? Kaya nga in the book of, dun sa Old Testament, di ba? Naglagay ang Diyos ng pamantayan sa pagiging hari ng Israel. Kaya lang, sa kalooban ng mga tao, ang inilagay nila si Saul. Yes. Saul talaga yan. Okay. Nilagay niya si King Saul. Okay, eh, hindi siya ang kalooban ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Samuel, Samuel, huwag kang magtampo, huwag kang magdamdam, huwag kang mag-alala. Hindi ako ang tinanggihan, hindi ikaw ang tinanggihan nila. Ako ang tinanggihan nila, sabi po ng Bible. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng God-given man of God, okay? Yun yung leadership ng Diyos sa atin, ng mga kapatid. Matitiyak po na ang leadership galing sa Diyos kapag sumusunod sa salita ng Panginoon. Amen. Okay? His calling. It's very, very important. The calling of man, the calling of the man of God, no? It is always in accordance to the Word of God. Yun ang dapat maunawaan natin. Hindi yung magkukulong ka sa kwarto, 3 araw, hindi ka matutulog, hindi ka kakain, paglabas mo, sugo ka na. Okay? Hindi ganun po ang pagtawag po ng Diyos, mga kapatid. Hindi yung may narinig kang boses sa iyong tenga, siya sabi, magpastor ka. Hindi po ganun ang panawagan ng Diyos. Ang panawagan ng Diyos na aayon sa kanyang salita. Amen. Okay? Calling number 2 is capabilities. Ang Diyos ang nagbibigay ng Diyos. Ikaw, tao ka. Okay? Merong tornilyo. Okay? Sige pa. Ang gamot gagana. Hindi naman disenyo para tama. Sabihin, Diyos din ang gagawa ng paraan para magampanan ng man of God yung pinagawa sa kanya. Lord, ito to the God to fulfill His duty, to fulfill His work. Ito na mga kapatid, abilities, one up to teach, ready to teach. Handa siyang magturo, mga kapatid. He is ready. He is well acquainted with the Word of God. God. He can doctrine. He can advise you with the Word of God. Qualification of si pastor, mga kapatid. Kaya sa verse number 6, not a vice. Hindi nyo convert. Hindi important para naman ng God yung that's very, very important. Okay? Tapos, to improve restore yung kasamayan so that we can provide the needs of the people. Okay? His capabilities. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Okay? Calling, capabilities, pero ito ang pinaka-importante. Character. Amen. Character. Look at that. A bishop then what? Be blameless. Hindi sinless, ha? Blameless. Anong ibig sabihin ng blameless? Kahit papano, kapag tinignan mo naman yung man of God, hindi mo sasabihin, ay, pastor ka pala. Hindi yung ganon. Pag sinabi mong blameless, meron siyang, alam mo yun, yung consistent ang kanyang character ng mga kapatid. Blameless, the husband of one wife, ibig sabihin, hindi siya immoral. Right? Kaya nga lagi ko sinasabi, pag ako nahulog sa tulay, tanggalin niyo na po ako sa pagiging pastor. Kaya mag-i-step down talaga ako ng mga kapatid. And I'm very, very buong pagdating sa bagay ko na yan. And I want you to hold down. Okay?
Bakit? No, mga kapatid, dapat meron tayong standard for morality. Okay? Sa mga nagpapastor. Okay? And of course, sa bawat isa po sa atin. Okay? A husband of one wife. Hindi mo niloloko yung asawa mo. No, kaya natataka ako sa social media. Minsan issue, dapat ba alam ng partner mo yung password mo? May mga ganong issue pa eh. May mga ganong usapin pa. Sa amin, it doesn't matter. Nabubuksan ni Sister Tams yung Facebook mo. Walang ano doon. Walang kaso doon na mga kapatid. Bakit? Wala mo akong tinatago. Buksan mo, para makita mo, puro ano yan, puro bayarin. Okay? Nakita mo, walang problema. No? If we are meron tayong integrity pagdating sa bagay po na yan. Not given to wine, hindi lasenggo. Right? Hindi lasenggo, not given to wine. No striker, hindi ng Google Pay. Okay? Hindi ng AMMA. Wala striker eh. Okay? No greedy of filthy luxury, hindi siya materialistic. No? Ang gusto ni Pastor, laging, alam mo yung, laging bagong ganyan. Well, okay lang kung pala, iba. Pero hindi ka nag-agad na palaging meron something na ibang malaki. Hindi ka materialistic, but mapapeng siya. Nag-a-roller, hindi ba pang awal, hindi nangulit, nag-talk-use, hindi maingitin. Establish ka sa person. Right? At naunawaan natin ng mga kapatid, ang mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa ibang tao, pagpapala yun ng Diyos sa kanila. At hindi porke hindi binigay sa'yo, kawalan mo. Right? So, iiwasan mo yun na, bakit kaya siya binigyan? Ako hindi. Kawawa naman ako. Right? Hindi porke binigyan siya, nawalan ka. Okay? And dapat we should be happy sa success ng ibang tao. Okay? We should be happy, lalo sa success ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Let us be happy for them. Okay? One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. Importante yun eh. Okay? Yung ating tahanan is very, very important. Yung ating asawa at ating mga anak dapat sumusunod sa salita ng ating Panginoon. Okay? Verse number 7, moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into the reproach and the snare of the devil. Pati yung testimony niya sa unbelieving world, dapat maayos. Kumbaga kahit unbeliever nagsasabi, wala akong masabi din sa tao na yan, talagang okay siya. Diba? Kahit unbelieving world. Okay? Calling, capabilities, character, the shepherd. Okay? Kaya nga sabi po ng Bible, I will give you pastors, I will give you shepherd according to my heart. Okay? So I hope naunawaan po natin yan. Hindi ko pinipreach yan dahil ako po yung pastor. Sabi ko nga, it is by God's design. And good things happen, ladies and gentlemen, mga minamahal, good things happen when we honor the design of God sa atin. Eh, mga anak, sundin mo ang iyong magulang. Mga magulang, i-provide mo ang pangangailangan ng anak. Good things happen when we honor the design of the Lord. Hindi natin tatandaan po yun. Okay, Master, ang sabi niya, no, bigyan mo naman ng talagang, bigyan mo naman ng reward ang iyong mga servant, sundin mo ang iyong master ayon sa Panginoon. Good things happen when we obey the design of the Lord. Yes. Ganun lang talaga yun. Disenyo kasi ng Diyos yan. Disenyo ng Diyos. Hindi ka mamamali dyan. Hindi ka mapapahamak dyan. And of course, above all things, sabi ng Bible, I rather obey God than man. So kung hindi na siya sumusunod sa kalooban ng Diyos, halimbawa, ako ang pastor. Ang sabi ko, sabi ni pastor, ang office ng pastor, it is God-given. Eh, hindi na ako sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dapat maliwanag sa mga member, kayo susunod sa salita ng Diyos. Amen. Right? I rather obey God than man. Okay? Kaya kapag kagano, nagtanong sa akin sa isang klase, ano yung pastor, pagka ang pastor namin hindi na sumusunod sa kalooban ng Panginoon? Sabi ko sa kanila, talk to the man. Talk to the man. Kaya kinakailangan kausapin niyo muna. No? Kinakailangan yun, first step yun. At kapag nausap nyo, kung yung maging resulta ng pag-uusap, saka kayo mag-desisyon. Talk to the man first. Ay, baka may mga kailangan lang ayusin. Talk to the man first. Okay? Pero regardless ng mga kapatid, dapat bago sa isip natin, we obey
the sheep. Pangalawa, the sheep. Sino naman sheep? Hindi kayo. Okay? Mga member. Ano yung mga members dito? Siyempre yung mga deacons, no, kapatid. Verse number 8. Likewise, must the deacons be grave, men of the church, not double tongued, not given to much wine, not greedy of rapture, holding the mystery of faith in the pure conscience, and let this also first be proved, then let him use the office of a deacon, being found blameless, men of the church. Akala natin, pastor lang yung ilalagay mo sa ganong klaseng pamantayan. Hindi pala. Sa disenyo ng Panginoon, pati yung mga men of the church, kinakailangan meron tayong kaisipan na dapat ganun din yung pamantayan sa atin, mga kapatid. Kung sabihin, kung ang pastor nagtatapat, yung mga men of the church nagtatapat din. Na kung yung pastor may standard of morality, yung mga men of the church may standard din of morality. Okay? Kung ang pastor ay naglingkod, nagtatapat sa Panginoon, yung mga men of the church dapat naglilingkod at nagtatapat din sa Panginoon. Kung maayos ang pamilya ng pastor, dapat yung mga members maayos din ang pamilya nila, alam sa Panginoon. Alright? Because at the end of the day, pare-pareho tayong Christian eh. Pare-pareho tayong mananampalataya. Alangan naman yung pastor lang ang matino at yung mga members ay hindi. Yes. Hindi ba? At dito natin makikita, no, mga kapatid, yung disenyo ng Diyos sa atin. Sama-sama tayong lalago sa Kanya, kapatid. Yeah. No, hindi lang si pastor ang lalago, hindi lang ang member ang lalago, buong church lalago alang-alang sa Panginoon. Amen. It is by God's design. Yes. Okay? Kasi, alam mo naman si pastor lang ang hindi ko. Dapat pati member din. Diba? Lahat tayo sama-sama sa paglago ng mga kapatid. Ako natutuwa nga ako eh. Bakit po? I've been 9 years actually in the ministry. 9 years. Okay? By the way, no, ano ko na nga rin sa church, next year, January, it will be very, very special for me. Bakit po, Pastor? Kasi I would celebrate my 10 years in pastoral ministry. Amen. Okay? I would celebrate. Ang gusto ko sana, ito lang, request ko, no, mga kapatid. Ang request ko yung, kumbaga kahit pa paano, magandang celebration. Na kung saan, i-invite natin lahat ng naapektuhan, lahat ng naambunan, nakalsikan ng laway ni Pastor sa preaching. Kaya yung lahat ng mga naging members natin before, na ngayon nasa iba ng church, invite natin once sa January 2026 during the celebration of my 10 years in pastoral ministry, kapatid. And I'm very, very, fortunate. Blessed ako ng mga kapatid. Bakit? Kasi yung mga naunang members natin before sa Southville, sila yung mga high school students. High school. Parang yan sila Teya. Ganyan sila noon. Kaya natutuwa kaya sila Rian. Natutuwa ako, naalala ko yung kung ano yung gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon 9 years ago. Okay? And then, pinagkaloob sa atin ng Panginoon yung ganitong klaseng gawain. I appreciate. And then I realized, sama-sama na tayong lumago, kapatid. Sama-sama tayong tumanda sa paglilingkod natin sa Diyos. Okay? Sama-sama tayong, alam mo yun, magpapagal, sama-sama tayong maglilingkod, sama-sama tayong paaaunin ng Panginoon. Okay? Ako mga kapatid, to tell you frankly, wala akong planong magpayaman, sa totoo lang. Wala akong planong magpayaman. Okay? Hindi sumagi sa isip ko na magkamal ng sobrang daming pera. Okay? Hindi po yun ang nasa isip ko talaga. Sa akin, okay lang ako basta maayos yung family ko. That is, yun ang pinaka-importante sa akin. Family ko, yung mga anak ko, asawa ko, hindi ba nga, asawa ko. So, gusto ko lang maayos kami. Okay? Kahit pa paano may konting freedom, pero hindi ko kailanman, hindi ko ginusto na masyadong maraming pera. Hindi ko masyadong ginusto. Okay? Kaya sa akin, in my mind, no, mga kapatid, in my mind, ang prayer ko talaga, ipagkaloob nawa ng Panginoon na bawat member ng church natin pagpalain ng Diyos. Amen. Okay? Sama-sama tayong tataas. Hindi lang ako, hindi lang si Pastor. Sama-sama tayong gaganda ang buhay natin. Okay? Kasi I realize, no, lahat naman tayo, lahat halos nung nahawakan ko, pinulot sa ano yan eh. Baga parang pinulot tayong lahat sa putikan eh.
Okay? Ay tapos sila Brother Justin, nakita mo yung picture niya na few years ago kung gaano kapayat yan. Ngayon, pinagkala ng Panginoon. Nakikita ko, sama-sama tayong lalago, sama-sama tayong itataas, iaangat ng Panginoon. That is my understanding. The sheep. Okay? I'm really praying for that to happen. Okay? I'm praying na, natutuwa na ako yung mga ano natin, mga motor natin, ang daming motor dyan nakaparara, hale-halera. Minsan nai-imagine ko, paano kaya kung mga 4 wheels na yun nandiyan dyan? Paano kaya mga 4 wheels na yun nandiyan dyan? Ano? Darating yan. Darating din tayo dyan. Nasa tamang panahon, biyaya ng Panginoon. Amen. Provided na patuloy tayong magtapat sa Kanya. Yun ang susi eh. Yun ang susi doon ng mga kapatid. Patuloy na katapatan. And as for me, as the pastor of the church, I will continue to try to be a better person para po sa inyo. No? Para sa gawain ng Diyos, para sa Panginoon. No? Kaya nga, lagi kong inisip, I want to be better. I want to be better. No? I want na I am the right person for the job. Why? Pangarap ko mga kapatid, someday magkaroon tayo ng school. Someday. Para sa mga anak natin, para sa mga apo natin, magkaroon tayo ng school. And pinagpipray ko sa Panginoon, Lord, if that time comes, hopefully I am the right person for the job. I'm the right person for the ministry. No, kaya si Pastor patuloy na nag-aaral, patuloy na, alam mo yun, kumakausap tayo ng mga tao. I'm trying to be better. Okay? For our church, for the members. Kasi gusto ko ma-provide yung pangangailangan po ng tao. Okay? And I hope, ang members din natin, ganun din nag-iisip para sa kanila rin, Pastor. Amen. No? We go hand in hand, no, mga kapatid. Okay? The shepherd, the sheep. Magkaisa tayo dyan, no, mga minamahal. The shepherd, the sheep, and verse number 11, that is, kanina puro men, and even so must their wives be great, not slanderers, sober, faithful in all things, even the ladies. Okay, tutuwa ako sa ministry ng ladies natin. Very very charming. Yes. Oh, cute. Ministry ng ladies. Very, nakakatuwa. Okay. Ngayon lang ako nakakita ng, although siyempre hindi ko na-attenan, no? Pero ngayon lang ako nakakita ng ladies department na walang chismisan. Wala ba? O meron din. Pero at least, no? Hindi pa ganun ka-close. Wala ba? Okay, so sabi ko nga, very cute ang ating ladies ministry. Okay, and I hope, and I pray na mga kapatid, yung ating mga ladies, patuloy silang lumago sa Panginoon. Sooner or later, pag-uusapan nyo about parenting, about being a wife. Right? Sama-sama tayong lalago sa Diyos ng mga kapatid. Okay? Ladies. And of course, our young people. Kaya nga minsan, napifeel ko yung mga young people natin. Especially those young people na wala pa yung loved ones nila rin. No? I feel them. Kaya pinagpipray ko sa Panginoon yan, mga young people natin, silang Winsel, blessing si Rhea, nandito yung kanyang father. Parang praying sa mga young people natin. Na ano talaga ako, nabother ako last December. Nagpa-picture ako, di ba, ng family picture. Yes, nabother ako. Sabi ko, bakit ang daming kulang? And then I realized, bakit wala yung mga young people? Kasi wala yung family nila. So, nabother ako doon. I feel you. And, syempre, it caused pain sa akin. Kaya sabi ko sa kanila, sige, for the meantime, I will be your father. Yun muna. Okay, yun muna. Ako muna yung father and this will be your family. Mga young people natin. This church will be your family. Okay? So I hope and I pray, no, mga kapatid. Kaya nga, we are trying our best. Gawa tayo ng mga ganong klaseng program, activities, so that our loved ones will have the opportunity to hear the Word of God. And lastly, the shepherd, the sheep, and on verse number 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, receive up unto glory. Kapatid, let us do everything for the glory of God. Amen. Okay? The pastor should function as a pastor. The members should function as members. And let us do it faithfully.
for the glory and honor of God. Amen. Sabi ko nga, it is by God's design. No? Let us honor the design of God in our life. Yes. Okay? Alam niyo ba mga minamahal, it is not an accident na inilagay ka ng Diyos sa church na ito. Amen. It is not an accident. No? Kung ano man yung mga nangyari sa atin, mga transition period natin, lahat ng yan, no, mga kapatid, ang sabi nga ng Bible, all things work together for good to them that love God. Amen. Right? Kaya nag-work all together. Napansin niyo yun? All things work together, not for every person. Yes. All things work together for those who love God. Yes. Nakita niyo yun? Kaya nag-work things all together. Bakit? Nakita ng Diyos ang pag-ibig niyo sa Kanya. Amen. Nakita ng Diyos. Nakita ng Diyos ang pagmamahal natin sa Kanya. And that is why ang ginawa ng Panginoon, nag-work things all together for good. Amen. Na-realize, sabi ko nga, Lord, nangyari last year, hindi naman na sikreto yan, di ba? Mga pinagdaanan natin last year. Okay? Kaya sabi ko, I always recognize. I always thank God. Lagi kong pinasasalamatan ng Panginoon. Lord, thank you for giving me MBBC. Sabi ko, regalo mo to sa akin, regalo mo to sa amin, regalo mo ito sa family, regalo mo ito sa mga members. Ako personally, Lord, I treat this. Tinuturing ko na MBBC na pagpapala ng Panginoon. Amen. And that is why, ang pangako ko sa Diyos, kapatid, at ang pangako ko rin sa mga members natin, I will do everything in my power. No? Hindi po sa pagyayabang, but I will try to do my best. Everything in my power para maalagaan po ang lahat ng members ng MBBC. Amen. Okay? So, for me, thank you for allowing me to become your pastor. I'm so Amen. thankful. Okay? And what I can do, what I can promise you, and what I can do in return, no, is to recognize na ito talaga biyaya ng Diyos. Amen. Kasi pag na-recognize mo ang isang bagay na biyaya ng Diyos, iniingatan mo eh. Pinahahalagaan mo. Parang mga anak natin, Lord, blessing mo to sa akin, aalagaan ko to, mamahalin ko to. Ganon din ang tingin ko sa church. Palibasa, alam ko, biyaya ng Panginoon, kalooban ng Panginoon, inaalagaan ko na. Amen. The shepherd, the sheep, and the Savior. 1 Timothy chapter 3. In our conclusion, what is your role in the church? Okay? And what can you do to support the church? Do you love the church? Mahal ba natin ang iglesia na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? And I think kung mahal natin ang iglesia na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, God will give you an ability. God will honor that desire. First muna, mga kapatid, kinakailangan may desire kayo. Yes. Pag-pray natin yun, Lord, give me a desire to love the church. Yun muna. And if you have the desire to love the church, no, i-honor ng Panginoon yun. And definitely, God will give you ability so that you can function accordingly. No, kapag binigyan ka ng ability ng Panginoon, sooner or later, God will give you an opportunity, no, to use that ability for His glory. Yes. And once na napagkatiwalaan tayo, Lord, napapractice ko na yung spiritual gift ko, nagagamit ko na yung talent ko para sa'yo, matatagpuan tayo na nagtatapat. Amen. And I'm telling you mga kapatid, kung lahat tayo magkakaisa, and we function according to the role that God has given us, pagpapalain ng Panginoon ng church tonight. Amen. Okay? Sooner or later, nangangarap lang ako eh. Pero I know, it is at hand. Abot yan ng ating pong mga kamay sa biyaya po ng Panginoon. Amen. The shepherd, the sheep, and the Savior. Tayo po lahat tayo mo. At tayo po ay manalangin. Maraming nakita ang nangyarihan po. Salamat po sa pangangaral ng inyong pong salita. Salamat po sa church na inyong ipinagkaloob po sa amin po Diyos. Dalangin ko po, nawa Panginoon, patuloy po ninyong pagpapala sa bawat isa as we continue to serve you in the context of our church ministry. Thank you po sa mga visitor po namin. I know it is not an accident na sila po ay amin pong makasama. So Lord, I pray for them. Hopefully Lord, hindi ito yung first and last na sila po ay amin pong makasama. Lord, I pray for them. Ano man po ang spirituals ng bawat isa, kayo po nawa
ang magkaloob po nito sa amin at patuloy niyong gamitin ang iglesia po na ito, Panginoon, mai-provide yung pangangailangan, yung support, yung pag-ibig na kailangan ng bawat isa po sa amin. O Lord, our Heavenly Father, thank you so much for giving us the gift of the church. This is my prayer. In Christ's name, our Savior and Lord. Amen. Amen. Amen.